Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ato. Walang eksaktong taon. Ternate, Cavite. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng lihim na karunungan itong si Ato. Naengganyo na mga tiyuhin ang binata dahil na din sa nakita nitong kapakinabangan sa aral na taglay. Lumaki sa angka ng mga antingero ang binata. Kasalukuyang nasa edad 20 nang mangyari ang kakaiba nitong karanasan na lubusang nakapagpabago ng kanyang pagkatao. Hindi lubusang akalain ni Ato na mag-iiba ang tinatahak na landas dahil wala naman sa plano nito ang sundan ang yapak ng mga tiyuhin. Maagang naulila ang binata. Namatay ang mga magulang sa malalang aksidente. Kinupkop ng mga tiyuhin na kapatid ng kanyang ama. At simula nun, unti-unting minulat ang binata sa kanilang mundong ginagalawan. Alam mo Ato, maraming lihim ang nakatago sa mundo natin at nalalantad lamang ito sa mga taong bukas ang kaisipan at malawak ang pangunawa. Pagdating sa mga bagay-bagay, kami ng Tio Celino mo, matagal na naming inaaral ang mga bagay na yon. Masasabi kong marami na din kaming natuklas ang lihim. Wika ni Tio Carrio, isa sa mga tiyuhin ni Ato. Hindi po yata ako nababagay sa mga ganyang uri ng gawain, Tio. Marami pong gumugulo sa isipan ko at parang hindi ko po yata kayang ituon ang isip ko sa isang bagay lang. Tugon ni Ato. Palagi itong kinakausap ng mga tiyuhin para pag-aralan ang kanilang mga nalalaman. Hindi naman masasabing walang interes, pero sadyang hindi lang pumapasok sa isip ng binata ang lahat ng tinuturo ng mga ito. Si Ato ay tipo ng binatang hindi napipirme sa isang lugar. Sa parehong literal at mental na aspeto. Magulo ang isipan nito. Madalas nawawala sa atensyon. Mabilis ding makalimot ang binata at sa katunayan, isa sa mga kahinaan nito ay ang pagkabisa ng mga bagay-bagay. Ngunit isang pangyayari ang lubusang nakapagtanggal ng ugaling ito ng binata. Ito ay nang minsang sumama sa tiyuhing si Celino sa isang sayawan. Piyesta sa kabilang baryo ng mga sandaling yun. Naanyayahan si Celino na maging ninong sa binyag. Ato, magbihis ka. Total, wala ka namang gagawin dito sa bahay eh. Samahan mo na lang ako sa kabilang baryo at dadalo ako sa isang binyagan. Wika ni Tio Celino. Hindi naman tumanggi ang binata dahil nababagot na din ito sa tahanan. Sige po Tio, tatapusin ko lang tong mga gawain para hindi ako mapagalitan ni Tio Carrio. Tugon ng binata. Matapos ang mga gawain ay kagad din itong nag-ayos ng sarili. Umalis kasama ang tiyuhin. Alam mo ba to, na ang pupuntahan natin ay binyag ng kilalang pamilya? Wika ni Tio Celino habang nasa daan. Mayaman po ba sila, Tio? Tanong ng binata. Naku, hindi. Kilala sila dahil sa usap-usapang aswang ang kanilang angkan. Tugon ni Tio Celino. Biglang nanlamig si Ato sa mga narinig. Seryoso, Tio Celino? Kung aswang sila, bakit naman tayo pupunta? Tanong ng binata. Kakilala ko ang magpapabinyag at yaman din lang na naroon na tayo.
Bakit hindi natin subukan kung totoo nga ang sinasabi ng mga tao? Tugon ni Tio Celino. Biglang kinabahan si Ato sa sinabi ng tiyuhin. Naamoy nito na maaaring malaking gulo ang kanilang pinapasok. Ngunit sa kabila ng pangamba, may kung ano din sa isipan ng binata na gustong makakilala ng isang totoong aswang. Alam mo, Tio, kinakabahan ako, pero gusto ko ding makakita ng totoong aswang eh. Wika ng binata. O sige, huwag kang mag-alala. Makakakita ka talaga ng isang aswang eh. Mapatunayan ko lang ang sinasabi ng mga tao. Baka makapatay pa ako ng isa sa kanila. Tugon ni Tio Celino. Napahinto sa paglalakad si Ato. Hindi nito inaasahang yon ang totoong pakay ng tiyuhin. Teka Tio Celino, papatay po kayo? Tanong ng binata. Oo Ato, sa oras na mapatunayan ko na aswang sila, hindi mo maiiwasang mapalaban. Kaya mas mabuti pang ikaw na ang pumatay kaysa ikaw ang mapatay. Tugon ni Tio Celino. Sabay pasok sa bakura ng isang tahanan. Napagtanto ng binatang nakarating na sila sa lugar. Maupo ka lang sa isang sulok habang sinasagawa ang binyag. Doon mo ko antayin. Wika ni Tio Celino. Kagad nang pumunta sa mga kakilala, dali-dali namang naganap ng mauupuan ng binata at ang mga mesa sa pinakasulok ng lugar ang napili. Nilingon ito ni Tio Celino at tumango. Tumagal ng halos 1 oras ang seremonya. Matapos yon, nagsimula na ang kainan. Pinuntahan ni Tio Celino ang pamangkin. May dala itong 2 plato ng pagkain. Nagtataka si Ato dahil wala itong kasamang kanin. Teka Tio, bakit wala pong kanin? Tanong ni Ato. Hindi natin kakainin ng mga ito. May gagawin lang ako na makakapagpatunay na aswang ang mga tao sa bahay na ito. Tugon ni Tio Celino. Matapos ay naglabas ito ng kalamansi mula sa bulsa. Pinigas sa mga dalang ulam. Laking gulat ni Ato nang makitang unti-unting nag-iiba ang kulay ng karne, pati ang amoy nito. Ano pong nangyayari, Tio? Bakit parang ang lansa bigla ng amoy nito? Tanong niya to. Isa lang yan sa mga ebidensya to. Hindi nga ako nagkamali. Aswang nga ang mga taong ito. Huwag mong kakainin ng mga yan kung ayaw mong mayanggaw. Tugon ni Tio Celino. Nanlaki ang mga mata ni Ato. Dahil nang tignan nito ang paligid. Napakadaming taong naroon. Sarap na sarap sa kanilang kinakain. Pero Tio, tignan mo yung mga tao. Kumakain na sila. Magagawa mo pa ba silang pigilan? Tanong ni Ato. Wala kang dapat alalahanin sa mga taong yan. Dahil hindi naman sila ang pakay ng kakilala ko eh. Kundi ako mismo. Siya mismo ang nag-abot sa akin ng pagkain to. Kaya naman alam kong may balak siyang hindi maganda sa akin. Tugon ni Tio Celino. Maya-maya lang, lumapit ang kakilala ni Ato. Nagtanong dahil nakita nitong walang bawas ang kinuhang pagkain ng Ginoo. At para hindi paghinalaan, nagdahilan itong dadalhin niya sa tahanan ang mga kinuhang pagkain. Huwag kang mag-alala Mulong. Tapos na kaming kumain. Dadalhin ko ang mga ito sa bahay. Kung ayos lang sa'yo.
Wika ni Tio Silino. Walang problema, Silino. Dagdagan mo pa ang dadalhin mo. Wala naman ibang darating na bisita. Kaya sayang lang din kung hindi mauubos. Tugon ni Mulong. Sige Mulong, maraming salamat ha. Kukuha na lang ako doon mamaya. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang usapan, kagad ibinaling ni Silino ang atensyon sa pamangkin. Ato, ito ang tatandaan mo. Sa oras na simulan ko ang plano, huwag kang magpapahalatang kasama mo ko. Lumabas ka ng bakuran, pero huwag ka masyadong lalayo. Maliwanag ba? Wika ni Tio Silino. Hindi naman na nagtanong pa si Ato. Sa halip ay kagad sinunod ang sinabi ng tiyuhin. Habang nakaupo, pinagmamasdan nito ang ginagawa ni Tio Silino. Tumayo ito at naglakad papunta sa bahay ng kaibigan. Ilang minuto ding naging tahimik ang paligid. Laking gulat ni Ato nang magtakbuhan palabas ng tahanan ang pamilya ng kaibigan ng tiyuhin. Ito ang naging hudyat ng binata. Dali-dali itong tumayo, nakisabay sa paglabas ng mga tao. Matapos ay nagtago sa malaking puno. Muli nitong ibinaling ang tingin sa tahanan. Hindi pa lumalabas si Tio Silino at ang kaibigan nito. Hanggang sa nasipat ng binata ang isang babaeng may dalang bata. Umiiyak ito habang naglalakad palayo ng tahanan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Biglang tumilapon palabas ng bahay ang isang lalaki. Kasunod nitong naglakad si Silino. Kitang-kita ni Ato ang takot sa lalaki. Bahagyang lumapit si Ato para makita ng husto ang mangyayari. Walang iya ka, Mulong. Kaibigan ng turing ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pati ako balak mong itulad sa'yo? Wika ni Tio Silino habang bumubunot ng patalim. Silino, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Kakasilang pa lang ng anak ko. Ayokong maulila siya sama. Pagmamakaawa ni Mulong. Sana naisip mo yan bago mo ko sinubukang yang gawin. Pasensyahan na lang tayo, Mulong. Pero hindi ko papalampasin tong ginawa mo sa akin. Wala akong pakialam kung gagantihan ako ng pamilya mo. Muling wika ni Tio Silino, sabay gilit ng leeg ni Mulong. Dito nakita ni Ato ang kakaibang ugali ng tiyuhin. Bahagya siyang natakot dahil hindi ito ang nakasanayang tao. Matapos itong mapatay ni Tio Silino, naglakad ito palayo na parang walang nangyari. Tinawag nito si Ato. Inayang umuwi. Habang nasa daan ay wala ni isa man sa kanila ang nagsasalita. Pagkarating sa tahanan, kinausap ni Tio Silino ang pamangkin. Nararapat lang ang kamatayan sa mga gaya ni Mulong. Walang puwang ang mga aswang sa mundong ito. Kaya ikaw, huwag kang basta-basta magtitiwala. At isa pa, walang dapat makaalam sa ginawa ko, kahit ang tiyo karyo mo. Wika ni Tio Silino. Napatango na lamang si Ato bilang pagtugon. Pakiramdam ng binata na mga sandaling yon. Ibang tao ang kanyang kausap. Malayo ito sa ugaling nakasanayan. Matapos ang pag-uusap, kagad nang nagpaalam ang binata para magpahinga. Hindi mawala sa isip nito ang mga naganap at kung paanong pinatay ng tiyuhin si Mulong. Ang buong akala nito, makikita ang totoong anyo ng aswang. Ngunit hindi ito nangyari. Nagpapabalik-balik sa isip ni Ato ang kaganapan
hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Kinabukasan, nagising ang binata dahil sa ingay ng dalawang tiyuhin. Nagtatalo ang mga ito, kaya pinili niyang wag lumabas ng silid at makinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Hoy Seleno, alam mo bang kumalat na sa bayan ang ginawa mo? Hindi ka ba nag-iisip? Ano ba sa palagay mo ang mangyayari? Mananahimik na lang ang pamilya ni Mulong sa pagkamatay niya. Wika ni Tio Carrio. Alam mo Manong, wala akong pakialam kung ano pa ang gawin ng mga aswang na yon. Ginawa ko lang ang alam kong tama at hinding-hindi ko yung pagsisisihan. Tugon ni Tio Celino. Hindi ito ang tinuro sa atin ni tatay. Dapat nag-antay ka ng tamang pagkakataon, Seleno. Ngayon, anong gagawin natin? Siguradong sa mga oras na ito, pinagpaplanuhan na tayo ng mga kaanak ni Mulong. Hindi ka man lang nag-iisip na nandito sa pangangalaga natin si Ato. Muling wika ni Tio Carrio. Inakala niya to natapos na ang nangyari kahapon. Ngunit base sa pagtatalo ng mga tiyuhin, napagtanto nitong gaganti ang mga nakalabang aswang. Ilang sandali pa, humupa na ang gulo sa pagitan ng dalawa. Kapwa nakaupo na ang mga ito at mahinahong nag-uusap. Ikminento ni Tio Celino ang totoong nangyari. Dito na lubos na naunawaan ni Tio Carrio ang dahilan ng nakababatang kapatid. Ano na ngayon ang plano natin? Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang habang nagbabalak silang patayin tayo. Tanong ni Tio Carrio. Hindi rin ako makakapayag sa ganun Manong. Hindi ako tinuruan ni tatay para magpatalo lang sa mga aswang. Tugon ni Tio Celino. Yan din ang iniisip ko, Seleno. Pero paano naman si Ato? Anong gagawin natin sa kanya? Ako nang bahala sa kanya Manong. Alalayan mo lang ako. Nasa tamang edad na din naman si Ato para matutunan ng mga alam natin. Pero nasa kanya pa din kung yayakapin niya ba o hindi. Tugon ni Tio Celino. Ngunit sa isipan niya to, wala na siyang magagawa dahil ito lamang ang tanging paraan para magkaroon siya ng pagkakataong lumaban at iligtas ang sarili sa parating na kapahamakan. Sa bagay, kasalanan mo naman ang lahat. Kung hindi ka sana nagpadalos-dalos sa pagpatay sa Mulong na yon, hindi sana tayo namumroblema ng ganito. Muling wika ni Tio Carrio. Ayan ka na naman Manong Sisisihin mo na naman ako. Andito na to Tugon ni Tio Celino. Ay, kahit kailan talaga, hindi ka muna kasi nag-iisip. O siya, bahala ka na sa pamangkin natin. Wika naman ni Tio Carrio sa bayales. Sa pagkakataong yun, lumabas ng silid si Ato at naupo ito sa harapan ni Tio Celino. Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ni Tio Carrio. Nakarating na pala sa karamihan ng nangyari doon kina Mulong. Totoo po ba yung sinabi ni Tio Carrio? Tanong ni Ato. Oo Ato, totoo yun. Maaaring sumalakay ang kaanak niya. Kaya ikaw, simulan mo ng pag-aralan ng mga tinuturo ko sa'yo. Hindi ko nga po alam kung magagawa kong magkabisa ng mga dasal Alam niyo naman yun, di ba Tio? Yan ang hirap sa'yo Ato Kasi ang akala mo, lahat ng bagay kailangang memoryado. Kailangang kabisaduhin. Pero ang totoo, walang ganun Ato. Madaanan mo lang ng isang beses. Sapat ng karanasan yun
para hindi mo makalimutan. Ganon din sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Hindi kailangan kabisado mo ang bawat dasal. Ang mahalaga, nauunawaan mo kung para saan ito at bakit kailangan mong usalin. Pag-uusap ng dalawa. Tumayo si Tio Silino at pumunta sa dating silid ng ama. Paglabas, bitbit na nito ang isang patatsulok na medalyon. Sa magkabilaan ay may nakaukit na mata. At sa tatlong sulok nito ay may mga letrang A na nakasulat. Tio, ano naman po ang medalyong yan? Kay Lolo Pedro ba yan? Tanong ni Ato habang pinagmamasda ng medalyon. Oo Ato, kay tatay ang medalyon na yan. Ang tawag dyan ay Tres Picoroma. Tugon ni Tio Celino. Ipinaliwanag nito ang bawat bahagi ng medalyon, kasama na din ang mga simbolong nakaukit. Masuring pinag-aralan ang bawat detalye ng dasal, hanggang sa tuluyang makamit ang kapangyarihang taglay ng medalyon. Kadalasang taon ang binibilang bago makumpleto ang kaalaman. Ngunit para kay Ato, maniwala man kayo sa hindi, nagawa niyang unawain ang kabuuan ng aral ng Tres Picoroma sa loob lamang ng isang buwan. Maging ang dalawang tiyuhin ay hindi makapaniwalang magagawa ito ng binata. Akalain mo nga naman. Si tatay halos ginugol ang buong buhay sa pag-aaral tungkol sa Tres Pico. Pero si Ato, isang buwan pa lang ang nakalipas. Heto na at gusto nang subukan ng besa ng medalyon. Hayaan na natin siya, Manong. Dito din natin malalaman kung nagawa nga niyang matutunan ng aral na nakapaloob sa medalyon. Pag-uusap ng dalawa habang naghahanda si Ato sa gagawing pagsubok. Biyernes Santo ng araw na yun. Marami ang mga kakilalang nagpunta sa kanilang tahanan upang makipagsubukan ng tangang gamit. O ano na Ato? Handa ka na ba? Wala nang atrasan to. Wika ni Tio Carrio. Opo Tio, ang totoo, hindi ko nga din alam kung bakit naisip kong sumali sa subukan ngayong taon eh. Para kasing may nag-uudyok sa akin na gawin ito. Tugon ni Ato. Basta Ato, sundin mo lang ang sinabi ko sa'yo. Hindi ka mapapahamak. Bili ni Tio Celino. Isang taong nagngangalang Magno ang nagpasimula ng subukan. Marami ang nagpatiuna dahil hindi makapag-antay sa magiging resulta. May ilang nagtagumpay, ngunit mas marami ang nabigo. Sinadya ni Ato na magpahuli dahil nais muna nitong manood at kung sakaling magbago ang isipan, may pagkakataon pa siyang umayaw. Ngunit kagaya ng sinabi ng tiyuhin, wala nang atrasan. Ilang sandali pa ay dumating na ang pagkakataon ni Ato. Isinuot nito ang medalyon at nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Noong una, tinatawanan pa ito ng ilang antingero dahil inilalakas nito ang pagbanggit, lalo na sa mga susi at basag ng mga salita. Lingid sa kalaman ng lahat, sinasadya pala ito ng binata. Saka pa lamang natuklasan ng mga naroon nang magsimula na si Magno sa pagsubok. Ato, sigurado ka bang handa ka? Wala nang atrasan to Tanong ni Magno habang kinakasa ang baril. Hindi po ako tatayo sa harap niyo kung hindi ako sigurado. Kaya simulan na po natin, Manong Magno. Tugon ni Ato. Kung ganun, walang sisihan.
Muling wika ni Magno habang itinututok ang baril sa katawan ng binata. Nakangiti lamang si Ato habang nakapikit ang mga mata. Sa isip-isip ng binata, paulit-ulit niyang sinasambit ang mga dasal ng medalyon. Nag-aantay ang lahat sa mga mangyayari. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas. Wala silang narinig na putok. Magno, anong nangyari? Bakit hindi ka makapagpaputok? Tanong ni Tio Celino. Marahang lumingon ang Ginoo at kitang-kita sa mukha nito ang takot. Totoong sinasabi ng pamangkin niyo. Buhay na sa kanyang katauhan ang medalyon ni Manong Pedro. Tugon ni Magno. Dali-daling kinuha ng isang manonood ang baril mula rito. Paulit-ulit na pinutok kaya to. Ngunit ni isang bala, walang tumama sa binata. Hindi makapaniwala ang mga tiyuhin sa nakita. Kaya naman hindi maiwasan ni Tio Celino na magtanong. Paano mo nagawa yan, Ato? Anong sikreto ang natuklasan mo? Tanong ni Tio Celino. Sinunod ko lamang po ang sinabi niyo, Tio. Hindi ko kailangang kabisaduhin ng mga dasal. Inalam ko lang ang mga kahulugan nito. Tugon ni Ato. Napatango na lamang si Tio Celino sa mga narinig. Labis itong humanga sa nagawa ng pamangkin. Alam ni Ato na paghahanda sa isang paparating na panganib ang ginawa ng mga tiyuhin. At hindi nga nagtagal. Sumalakay ang angka ni Mulong. Nangyari ito nang minsang papauwi ang binata mula sa pakikipaglaro ng basketball sa baryo. Nakasabayan nito ang isang lalaki. Nakasuot ng sombrerong gawa sa buli at may daladalang kung anong nakasilid sa sako. Hindi naman ito kilala ng binata, kaya hinayaan niya na lamang. Ngunit napagtanto nitong walang ibang bahay sa gawing yon. Kaya naman, dali-dali itong lumingon para sana magtanong, kaso nga lang, biglang nawala yung lalaki. Panandali ang huminto si Ato para pakiramdaman ang paligid. Medyo padilim na ng mga sandaling yun, kaya hirap na din itong makita ang kapaligiran. Marahang naglakad paatras ang binata. Napahinto ito nang may kung anong nabangga. O Ato, anong ginagawa mo? Bakit ka naglalakad ng paatras? Tanong ng tiyuhin. Bahagya namang nakaramdam ng ginhawa ang binata nang malamang si Tio Caryo pala ang nakabangga. May lalaki kasi akong nakasabayan papunta dito, Tio. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya eh. Pero hindi ba? Wala naman ng bahay sa paligid, maliban sa atin. Tugon niya to. Oo, wala na. Dahil nasa dulo na tayo ng baryo. Bilisan mo at umuwi na tayo. Buling wika ni Tio Caryo. Matapos ay dali-daling hinila ang pamangkin pauwi. Alam ko na po, Tio. Mukhang dumating na ang oras ng pagganti nila. Wika niya to. Oo, Ato. Tama ka. Kaya bilisan mo. At sana lang hindi pa huli ang lahat. Tugon ni Tio Caryo. Bakit naman po, Tio? Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ng binata. Wala sa bahay ang Tio Celino mo at maaaring mapasok ng mga kalaban ng bakuran habang nandito tayo sa labas. Mamaya niyan, tayo mismo ang hindi makakapasok sa sarili nating pamamahay. Tugon ni Tio Caryo. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Pagkarating ng mga ito sa bakuran, marahang pumasok si Tio Caryo.
Nanatiling alerto si Ato habang patuloy na iniikot ang tingin sa paligid. Maya-maya pa, lumabas ang tiyuhin at sinabing walang tao sa loob ng bahay. Mabuti na lang at hindi pa pala nila tayo napasok. Pero sigurado po ko, tiyo, dito pupunta ang lalaking yun. Wika ni Ato. Alam ko, Ato. Nasaan kaya yung magaling mong tiyo Celino? Tanong naman ni Tiyo Carrio. Ilang minuto ang nakalipas. Bigla ang nakaramdam ng kakaibang presensya ang binata. Umalinsangan ng paligid. Kuminto ang huni ng mga kuliglig. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Tanging naririnig ni Ato ang sariling tibok ng puso. Hanggang sa may kung anong kumaluskos sa mga dahon ng saging mula sa likod ng tahanan. Dali-daling tumayo si Tiyo Carrio upang kumuha ng itak. Samantalang si Ato naman, nanatili sa atangan at nag-usal ng mga dasal para paganahin ang proteksyong nakapaikot sa tahanan. Matapos mag-usal, may kung sinong nagbato sa kanila ng sako. Bumagsak ito sa mismong paanan ng binata. Inilawan ito ni Ato. Nasipat ang dugong umaagos mula dito. Marahang binuksan ng binata ang sako. Nanlaki ang mga mata nang makitang ulo ng pusa ang laman ng sakong yun. Iniangat ni Ato ang tingin at may narinig itong nagsalita. Tanggapin niyo ang munti naming regalo. Mag-antay lang kayo at isa sa ulo niyong tatlo ang gugulong sa lupa. Wika ng boses. Magpakita ka at harapin mo kami. Tugon ni Ato. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papunta sa maliwanag na bahagi ng bakuran. At dito napagtanto ng binata na yun ang taong nakasabayan sa daan. Hindi ko alam kung ano ang problema niyo sa amin. Nananahimik na kami sa kabila ng ginawa niyo sa kapatid ko. Pero hindi pa din kayo tumitigil. Iniisa-isa niyo kaming lahat. Ito ang kagustuhan ninyo. Pues, huwag kayong mag-alala dahil ito ang ibibigay ko sa inyo. Wika ng lalaki. Sabay takbo pabalik sa masukal na bahagi ng lugar. Kagad namang dumating si Tiyo Carrio. Ngunit nahuli na ito dahil wala na ang lalaki. Ipinakita naman ni Ato ang ulo ng pusa at sinabi ang naganap. Para sa mga aswang, ito ay sagisag ng pagtanggap ng hamon. Pero ang pinagtataka ko, sino bang humahamon sa kanila? Tanong ni Tiyo Carrio. Sa isip-isip na matanda, alam niya kung sino ang may kagagawan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ilang sandali pa ang makalipas. Dumating na si Tiyo Celino. Hindi ito kagad nakapasok ng tahanan dahil itinaas ni Ato ang depensa. Teka, bakit nakataas ang depensa ng bahay? Anong nangyayari? Tanong ni Tiyo Celino. Hindi ba dapat ako ang magtanong sa'yo ng ganyan? Anong ginawa mo? Tugon ni Tiyo Carrio. Sabay hagis ng ulo ng pusa sa kapatid. Sino ang may gawa nito? Nakita mo ba ito? Opo. Sa palagay ko, isa siya sa mga kaanak ng pinatay mong aswang, Tiyo. Umaming ka nga, Celino. Anong ginawa mo? Para magalit ng husto ang mga aswang na yon. Hindi sila karaniwang gumagawa ng ganito. Alam mong mapagkumbaba ang mga aswang. Kahit napatayin mo ang isa sa kanilang mga kaanak, hindi sila gagante
hanggat maaari. Dagdag ni Tio Carrio. Napabuntong hininga si Tio Silino dahil wala na itong ibang pagpipilian. Ay nako, oo na. Isa-isa ko silang hinahanap at pinagpapatay. Para sana mabawasan yung mga alalahanin natin. Ang lakas ng loob nilang hamunin tayo ah. Tugon ni Tio Silino. Hindi nakakatuwa ang ginawa mo, Celino. Nananahimik na ang mga nilalang na yon. Wala na sana silang balak gumante. Pero ikaw mismo ang nagbigay sa kanila ng dahilan. Wika ni Tio Carrio. Ngunit kahit alam ng mali ang ginawa, patuloy pa din nangatwiran si Tio Silino. Ginawa ko yon para lumantad sila at magsipaglabasan sa mga lunggaan nila. Nang sa ganon, tuluyan na silang maubos at ginagawa ko ito para sa pangkalahatan. Dahil kung hindi Manong Carrio, tayo din ang mapeperwisyo sa dulo. Tugon ni Tio Silino. Naalala naman ni Ato na pinagbalakang yang gawin ni Mulong ang tiyuhin. Kaya naman kahit papano, nauunawaan niya ito. May punto si Tio Silino, Tio Carrio. Maaring hindi lang isa ang kanilang bibiktimahin kung magkataon. Siguro nga, Tio Carrio, tama lang na palabasin na sila at tuluyan ng tapusin. Pagsang-ayon ni Ato. Kung yan ang pasya ninyo, hindi na natin kailangan pang paabutin sa puntong tayo ang sugurin nila. Bakit hindi natin dalhin sa bakuran ng mga aswang ang labanan? Tugon ni Tio Carrio. Kagad nagsipaghanda ang tatlo. Muling pumunta sa tahanan ng kaibigan ni Tio Silino. Armado ng mga itak, maging ng buntot page. Walang pagdadalawang isip nilang pinasok ang tahanan. Sa kasamaang palad, iilang tao lamang ang naroon. Alam na mga itong aswang ang mga taong yon dahil walang hinto sa paggulo ang kanilang mga lana. Hindi na pinatagal ni Tio Silino ang laban. Kagad niya itong pinagpapatay at sinunog ang buong tahanan. Wala na sila dito. Malamang nanatili na lang ang ilan sa kanila sa lugar na ito. Para hindi tayo maghinala. Wika ni Tio Carrio. Huwag kang mag-alala, Manong. Alam ko kung nasa ng isa pang lungga ng mga yan. Tugon ni Tio Silino. Kagad silang lumakad papasok ng kagubatan. Hindi kalayuan sa tahanan nila Mulong. Napansin ng mga ito ang isang kubo. May kalakihan ito at tila hindi napapabayaan. Alam nilang may mga nakatira sa lugar. Dahil may mga nakasinding gasera sa loob ng bahay. Bukod pa dito, naaamoy din nila ang tila inihaw na karne. Mukhang tama nga ang hinala mo, Celino. Nandito nga sila. Magsipaghanda na. Hindi na naituloy ni Tio Carrio ang sasabihin dahil kagad itong inawat ni Tio Silino. Sandali lang, Manong. Sa tingin ko, wala sila sa loob ng kubo. Sinunog natin yung tahanan ni Mulong. Marahil nakarating na sa kanila ang nangyari at nasa labas sila ng kubo. Isang patibong ang inihain nila sa atin. Wika ni Tio Silino. Kakagatin natin ang patibong na yon. Kaya maganda ka na, Celino. Ikaw din na to. Hindi magiging madali ang labanang ito. Tugon ni Tio Carrio. Sabay lakad papunta sa pinto ng kubo. Sinilip nito ang loob at nakita ang isang matandang lalaking nakatayo sa mesa. Habang may kung anong hinihiwa. Panay din ang paling ng ulo nito at tila nagsasalitang mag-isa. Biglang sinipa ni Tio Carrio ang pinto. Napasigaw sa gulat ang lalaki
Bigla itong tumakbo papunta sa sulok ng kubo. Tumambad sa tatlo ang putol na ulo ng bata na nakapatong sa lamesa. Ilang lamang loob din ang nakita nilang nakalagay sa planggana. At nang iikot pa ni Ato ang tingin, nakita nito ang ilang pares ng binti, braso, maging ng iba pang parte ng katawan ng tao. Dali-daling nilapitan ni Tio Celino ang matanda habang bumubunot ng itak. Nagmamakaawa itong wag patayin, ngunit hindi na nagpaawat ang Ginoo. Kaagad nitong tinagpas ang ulo ng matanda at hinila ang katawan palabas ng kubo. Kaagad ding sumunod si Nato. Nanlaki ang mga mata nang makita ang napakadaming taong nakapalibot sa kanila. Halos hindi makagalaw ang mga ito, lalo pa nang makitang nanlilisik at naglalaway ang mga taong yun. Ang ilan ay pinupunit ang kanilang mga damit pang itaas at unti-unting nagpapalit ng balat. Mabuti naman at nagpakita na kayo. Pasensya na, pero hindi kami natatakot sa mga kagaya ninyong mababang uri. Wika ni Tio Celino, sabay hagis sa ulo ng matanda, papunta sa paanan ng mga kalaban. Ang lakas naman ng loob niyong magsalita. Kahit alam niyong kulang kayo sa bilang. Hindi niyo ba nakikitang napakadami namin? Tanong ng lalaki. Ikaw pala yan, Lito. Ikaw na ba ang bago nilang pinuno ngayon? Pero huwag kang mag-alala. Dahil kahit tatatlo lang kami, sisiguraduhin naming bawat isa sa inyo ay merong kalalagyan. Tugon ni Tio Celino. Matapos kagad sumugod ang mga aswang, nagsipagtalunan ang ilan sa itaas ng puno, habang ang ilan naman hinarap sina Ato mula sa lupa. Gamit ang kaalamang natutunan mula sa mga tiyuhin, nag-usal ito ng mga pangtigalpo at isa-isang nagsipag-atrasan ang mga kalabang tinamaan. Mukhang nagulat yata kayo. Ano? Tatanga na lang ba tayo? Bilisan nyo na at mahaba pa ang gabi. Wika ni Tio Carrio habang pinagtatataga ang mga aswang na malapit sa kanya. Biglang nagsipagpulasan ng mga ito. Ngunit alam ng tatlong hindi pa sila tuluyang umaalis. Nasa paligid lang sila. Kaya magsipaghanda pa rin kayo. Anumang oras, muli silang sasalakay. Mas makakabuti sigurong lumabas tayo sa kagubatan at dalhin sa malawak na paligid ang labanan. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng lamang sa kanila. Teritoryo nila ang lugar na ito at mahihirapan tayong malaman ang kanilang pagmumulan. Tama ka, Manong. Tarado, ikaw ang gumawa ng daan. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang sumunod si Ato sa utos ng tiyuhin. Bawat aswang na humaharang sa daan ito, kagad tumutumba dahil sa bisa ng dasal ng tangang medalyo ng binata. Hanggang sa nakarating ang mga ito sa isang tuyong palaisdaan. Medyo maputik ang lugar. Ngunit mas kontrolado nila ang laban sa lugar na yon. Dahil makikita nila kung saan magmumula ang mga kalaban. Sa pagkakataong yon, bumunot na ng itak si Ato at magkatalikod silang tatlo habang hinihintay ang pagsalakay ng mga kalaban. Magmumula sila sa isang direksyon, kaya madali lang para sa atin ang labanan sila. Siguraduhin nyo lang na walang masusugatan sa inyo. Wika ni Tio Celino. Ilang sandali pa ay dumating na ang unang bugso ng mga kalaban. Mabilis silang napaligiran ng 5 aswang. Ngunit gayunpaman, hindi natinag ang mga ito
Kampante ang tatlo na hindi sila papabayaan ng mga tangang gamit. Maliban sa tres piko ni Ato, si Tio Carrio ay may tangang medalyon ng 7 Arkangeles. Samantalang si Tio Celino naman, nagtatangan ng Infinito di Diyos. Puro malalakas na medalyon na magkakaugnay sa ilalim ng orasyon ng Sator. Biglang sumugod ang isa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip itong hinagupit ni Tio Celino ng dalang buntot page. Ganon din ang ginawa ni Ato nang sinubukan siyang dambahin ng isa sa mga kalaban. Ngunit mas lamang ang paggamit nito ng dasal kesa pisikal na atake. Nagawa nilang tapusin ang unang bugso dahil sa hindi na kinaya ng kalaban ang kanilang pag-atake. Nagpasya ang mga itong magsipag-alisan sa lugar. Nag-antay ang tatlo ng susunod na atake, ngunit wala nang dumating. Napatingala si Ato. Napansin ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Mukhang hindi na darating ang iba pa. Sisikat na ang araw at siguradong nagsipagtago na ang mga yon. Tara na at umalis na tayo dito. Mungkahi ni Tio Carrio. Kagad namang sumunod ang dalawa. Pagkarating sa tahanan, naglinis ng katawan ang mga ito. At habang naliligo, napansin ni Ato ang malaking sugat ni Tio Celino sa likod. Tio Celino, saan mo nakuha ang sugat na yan? Mukhang malalim yung tama mo ah. Tanong ni Ato. Nataranta naman si Tio Celino. Dali-dali itong tinignan sa salamin. Aba oo nga no. Hindi ko naramdaman to kanina eh. Kaya hindi ko maalala kung saan ko nakuha. Tugon ni Tio Celino. Matapos maligo ay kagad niya itong pinatignan kay Tio Carrio. Nanlaki ang mga mata ng nakakatandang kapatid. Dahil ang sugat na yon mula sa kalmot ng aswang. Naloko na. Kalmot ng aswang ang isang to. Bakit hindi mo kagad sinabi na nasugatan ka? Tanong ni Tio Carrio. Hindi ko din naramdaman manong eh. Kung hindi nakita niya to, wala din akong kaalam-alam. Tugon ni Tio Celino. Kailangang maagapan ang sugat na ito dahil maaaring may taglay na laso ng kuko ng mga yon. Dali-daling kumuha ng mga halamang gamot at langis si Tio Carrio. Samantalang si Ato naman, nagpakulo ng tubig. Nakadapa lamang si Tio Celino sa mahabang upuan habang nililinis ni Tio Carrio ang sugat. Unti-unti na itong nangingitim at tila kumakalat na din sa katawan ni Celino ang kamandag. Tama nga ang hinala ko. May kamandag nga ang kalmot na tumama sa iyo, Celino. At magiging tapat ako. Hindi ito kayang gamutin ng pisikal na gamutan. At alam mong hindi ako manggagamot. Wika ni Tio Carrio. Nang mga sandaling yun, nakikinig lamang si Ato. Naalala nito ang ilang saklaw na kakayanan ng tangang medalyon. Hayaan po ninyo kung sumubok, Tio Carrio. Hindi rin naman po ako manggagamot. Pero naalala ko ang sinabi niyo tungkol sa trespe ko. Wika niya to. Kagad namang tumayo si Tio Carrio upang magbigay ng daan sa pamangkin. Naupo si Ato sa tabi ni Tio Celino at nagsimulang mag-usal ng dasal sa palad. Marahan itong tinapat sa sugat ng tiyuhin. Unti-unti, nakakaramdam ng init si Tio Celino kung saan nakatapat ang kamay ni Ato. Nilingon niya ito. Nakitang nakapikit ang mata ng binata habang taimtim na nag-uusal ng dasal. Hindi nito binibigkas ng malakas ang mga salita.
kaya hindi malaman ng dalawang tiyuhin kung anong lengguwahe ang ginagamit ng binata. Napatingin si Tio Carlo sa sugat. Nanlaki ang mga mata nang makitang unti-unting nawawala ang pangingitim ng paligid nito. Tanging naiwan na lamang ang sariwang sugat. Tinapos ni Ato ang panggagamot sa pamamagitan ng isang malakas na orasyon. Ito ay ang 4 na katagang makikita sa parisukat ng Satur. Pinapahanga mo ko, Ato. Hindi ko akalaing ganito na pala kataas ang antas ng kakayahan mo. Abae, pwede ka nang maging manggagamot. Wika ni Tio Carlo. Napakamot na lang sa ulo ang binata. Sinusunod ko lang naman po ang mga turo niyo sa akin, Tio. At sa tingin ko, wala naman pong masama sa pagiging manggagamot. Wika ng binata. Pero kung pipiliin mong maging manggagamot, kailangan mong kalimutan ang iba pang mga pangarap at ituon ang pansin dito. Matinding pagsasanay ang kailangang pagdaanan ng katawan at isipan mo habang nasa proseso. Hindi pa kasama dyan ang mga pagsubok, mga bagay na pagdadaanan mo na maaari maging dahilan ng pagsuko mo. Tugon ni Tio Celino habang tinatahi ni Tio Carlo ang sugat. Siguro nga po, Tio. Pero kung yun talaga ang magiging kapalaran ko, buong puso ko naman po yung tatanggapin. Kahit na anong pagsubok pa ang pagdaanan ko. Wika ni Ato. Saka na ninyo isipin ang bagay na yan. Tandaan yung may problema pa tayo sa mga aswang at hindi natin pwedeng isantabi yon. Sabat ni Tio Carlo. Tama ang Tio Carlo mo. Tapusin na muna natin ang problemang ito. At kapag nakaligtas tayong pare-pareho, saka nating pagtuunan ng pansin ang pagsasanay mo sa panggagamot. Wika naman ni Tio Celino. Matapos ang paggamot sa sugat nito, kagad na ding nagpahinga ang tatlo. Hindi nagpakampante si Ato. Pinili nitong matulog sa kubong nasa bakuran. Katabi ang itak at buntot page. Nagbantay ang binata. Hindi nga ito nagkamali dahil ilang minuto pa lamang. Kumulo ang lanang nasa kanyang bewang. Bahagyang uminit ang suot na medalyon. Tanghaling tapat na mga oras na yon, kaya hindi lubos maisip ni Ato na sasalakay ang mga aswang. At dahil nasa bungad ito ng bakuran, alam niyang sa kubo unang maghahanap ang mga kalaban. Dali-dali itong umakyat sa mga kawayang sumusuporta sa bubong at tahimik na nagmatsyag. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil isang malaking itim na aso ang pumasok sa kubo. Malakas ang sabulag na taglay ni Ato, kaya naman hindi siya naramdaman ng nilalang. Nagikot sa paligid ng kubo ang aso at inamoy-amoy ang mga gamit na naroon. Matapos ay kagad ding lumabas. Nagantay ng ilang minuto ang binata bago bumaba sa kinaroroonan. Marahan itong lumabas ng kubo at nakitang papasok sa loob ng tahanan ang malaking aso. Laking gulat ng binata dahil bigla itong tumilapon palabas at nakita si Tio Celinong may hawak na itak. Dali-daling tumakbo ang nilalang papasok sa kagubatan. Nakagad namang sinunda ni Ato. Mabilis nitong natunto ng aso. Nakita ang dalawang kalalakihang nakaupo sa ugat ng kahoy. Dali-daling nagtago ang binata sa puno upang hindi mapansin. Ngunit sa kasamaang palad, nakita na pala ni Tio Celino ang kalalakihan, kaya walang pagdadalawang isip niya itong sinugot. Wala nang nagawa pa ang binata, kundi ang lumabas sa pinagtataguan. Magkasunod na umatake ang dalawa.
Laking gulat ng mga kalalakihan dahil biglang nagpakita ang magtiyuhin at nagawa silang sugatan ng mga ito. Nanlaban pa ang mga aswang kasama ang alagang aso. Hindi kilala ni Celino ang mga ito, kaya alam niyang dayo lamang sa lugar ang kalaban. Magsalita kayo. Anong pakay ng pagpunta niyo sa lugar na ito? Tanong ni Tio Celino. Napag-utusan lang kami ni Lito na siguraduhin nandito kayo sa inyong tahanan. Wala kaming balak na kumprontahin kayo. Kami ay mga mensahero lamang. Wika ng isa sa mga lalaki. Mas lalo niyo kaming binigyan ng dahilan para patayin kayo. Pero sige, iparating niyo kay Lito na nandito kami at mag-aantay sa kanyang pagdating. Tugon ni Ato. Kagad nang umalis ang dalawang lalaki, bumalik na din sa tahanan ang dalawa. Anong balak mong gawin na to? Tapusin na ang gulo, Tiyo. Hahamunin ko sa isang labanan si Lito at makikipagkasundo. Nababaliw ka na ba? Hindi ko kayang taluning mag-isa ang kagaya ni Lito. Masyado siyang malakas para sa'yo. Lalo pat hindi mo gaanong kabisado ang kakayanan mo. Itigil mo na ang kahibangang yan, Ato. Hindi natin malalaman kung hindi susubukan, Tiyo. Huwag kang masyadong mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. At siguradong ako ang mananalo. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad namang ginising ng mga ito si Tio Carrio na nooy mahimbing na natutulog. Sinabi ng dalawa ang nangyari at kung ano ang plano ni Ato. Maging ito ay tutol, ngunit wala na ding magagawa pa kundi ang magtiwala sa kakayanan ng pamangkin. Matanda ka na at alam kong alam mo ang ginagawa mo. Kaya sana isipin mong mabuti kung ano ang mas makakabuti. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pangkalahatan. Bili ni Tio Carrio. Matapos ang pag-uusap, muling naghanda si Ato. Nagkarga ito ng pondong dasal at proteksyon para kung sakaling magkaroon ng malakas na kumprontasyon, hindi siya basta mauungusan. Kinagabihan, nag-antay ang mga ito sa pagdating ng grupo ni Lito. Hanggang sa sumapit ang 9 ng gabi, isa-isang nagpakita ang mga ito. Iilan na lamang silang natitira at mga sugatan pa mula sa nakaraang laban. Mukhang hindi pa naghihilom ang sugat ng mga kasama mo, Lito. Mabuti pa. Bumalik na lang kayo sa susunod. Pangaasar ni Tio Celino. Pasensya na, Celino. Pero hindi na kami maaaring umatras. Kailangan nang matapos ang labanang to. Tugon ni Lito. Tama ka, Lito. Kailangan na nating tapusin ang labanang to. Kaya hinahamon kita sa isang labanan. Tayong dalawa. At walang makikialam. Wika niya to. Tumawa ng malakas si Lito. Dahil hindi ito makapaniwalang isang baguhang antingero ang hahamon sa kanya sa labanan. Bata, baka naman nadadala ka lang sa init ng sitwasyon. Mag-isip ka. Dahil hindi mo alam ang ginagawa mo. Tugon ni Lito. Alam na alam ko ang ginagawa ko, Lito. Kaya nga kita hinahamon eh. Ngayon may dalawa kang pagpipilian. Tanggapin ang hamon ko o madamay ang mga kasamahan mo. Muling wika ni Ato. Wala ka sa lugar para maghamon sa akin ng ganyan. Pero sige,
Kung sakaling patulang kita, ano namang mapapala ko? Tanong ng pinuno ng mga aswang. Sa oras na manalo ka, susuko kami ng kusa sa inyo. Pero sa oras na matalo ka, lalayo kayo sa lugar na ito at kakalimutan ang lahat ng naganap. Tugon ni Ato. Napangiti si Lito. Walang sabi-sabay sinugod ang binata. Napakabilis nito kung kumilos. Ngunit wala siyang kaalam-alam na may patibong na nag-aantay sa kanya. Mga isang di pa na lamang ang layo nito sa binata nang biglang magbato ng tigalpo si Ato. Nanigas sa kinatatayuan si Lito at unti-unting bumagsak. Kagad namang kinalas ni Ato ang dasal. Binigyan ng pagkakataon ang kalabang makabawi. Muli itong sumugod. At sa pagkakataong yon, isang malakas na suntok naman ang sinalubong sa kanya ng binata. Sunod-sunod na kalmot ang ginanti nito sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tumatalab kay Ato ang kanyang mga atake. Kung ako sa iyo, Lito, titigil na ako. Dahil sa nakikita ko ngayon, isa lang ang babagsak sa atin at ikaw yon. Wika ni Ato. Nagulat si Tio Silino nang biglang sampalin ni Ato ang aswang. Tila nagising naman sa katotohanan si Lito at natulala na lamang. Walang sabi-sabi itong naglakad palayo at habang nakatalikod ay nagsabing, "Nanalo ka, bata. Hindi nga kita kayang talunin. Kusa na kaming aalis sa lugar na ito at sana wag na lang mag-cruise ang landas natin dahil hindi na kita palalampasin sa susunod." Banta ni Lito. Matapos magsalita, bigla itong naglaho sa kadiliman, maging ang mga kasamahan. "Anong ginagawa mo, Ato? Paano mo siyang natalo sa pamamagitan ng sampal lang?" Tanong ni Tio Silino. "Wala pa pong taong hindi natatauhan dahil sa sampal, Tio." Tugon ni Ato. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito na may inihip na dasal ang binata sa palad. Isa sa mga sikretong dasal ng tangang gamit na nakakapagpasuko ng kahit gaano pa kalakas na nilalang. Matapos ang araw na yon, hindi na muli pang nakita sa lugar si Lito. At kagaya ng sinabi ni Ato, itinuloy nito ang pag-aaral sa larangan ng panggagamot. Sa paglipas ng panahon, marami ang nakakilala sa kakayanan nito. Hindi lang bilang isang manggagamot, kundi batikang manunugis ng mga aswang. At kagaya ng Lolo Pedro, kinatakutan din ng mga mambabarang ang binata, lalo pa nang makapatay ito ng isang subanon. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding nanggagamot si Ato. Bagaman mag-isa na lamang, hindi pa din ito nakakalimutan ang mga aral ng tiyuhin. Maging ang katotohanan, sila ang nagturo sa kanya ng mga lihim, ng bertud, ng Tres Picoroma. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.